process and procedures on documentation. Si Atty. Expert din, pasalamat mo kinamoy igsoon din gwapo kayo ang inyong mga tao. Dako kay tabang ni Atty. Halimut ako. Saniko. Saniko sa atong convention. He is key. He is key sa paghimo sa atong pag-revise sa atong bylaws. And I think sometime dapat tawag niyo si Pastor si Atty. Saniko diri na matapang niyo ang documentation standards expert sa diri. So boundaries kung kinsa ang makasulti para sa iglesia sa lain-lain context. Kinsa ang spokesman ang kasaligan ng explain sa Sunday school. Kinsa ang kasaligan ng explain sa pastoral care. Kinsa ang kasaligan ng explain sa atong finances. Ayan, ito sa mga tao na kung may problema kasi ang treasurer, at yung treasurer, gibok ito sa Facebook. Facebook po na yun. No? Kini nagpanalitod sa mga dili makadipinsa sa ilang problema. Naglikay sa sekreto na makadaot o naglikay sa exposure na makadumba sa reputasyon. Dili pang Facebook dapat. Kaya ang Facebook, enjoy lang kadiha. Pero kaya mga issue on bias sa church, ay na Facebook. Away-away sa dalawa kadikon, ay na Facebook. Ako na muna dapat. Diba? Okay. So, kini sila ang mga gitawag recommended components sa atong leadership roles and decision flow. Well, wala nang panahon mag-hatag og sample na but I think natin na-express din magbuhat na. Also, on communication and confidentiality standards, kinahanglan klaro ang communication levels. Unsa ang i-announce publicly? Unsa ang i-handle privately? Unsa ang confidential? Unsa ang dapat documented? Unsa ang dili angay moagi sa wrong channels? Dapat ato nang nahanay ang atong communication and confidentiality standards. Malikayan ang Google, malikayan ang mga marites, malikayan ang away sa iglesia. Okay? Ang documentation and consistency. Ang documented steps naglikay sa personally driven decisions. Kung wala documentation, lahi-lahi ang pag-atubang sa parehas ng issue depende sa kung kinsa ang may kasuko, kusog o influensya. Tama? So dapat, kita nga simbahan na tay documentation o niya aspeto sa atin. Kanya ang musulti ang natin itong mga itahasan na itong musulti. Dili natin makatulong ng Facebook na itong documentation. No? So, muna siya ang atong isulti kanina. Usbon ha? 1. Administrative systems. 1. Leadership roles and decision flow. Isa maging desisyon. 2. Communication and confidentiality standards. 3. Documentation and consistency. 4. Kasagaran din kita igo, member pathways. Kung saan na ito, pagdawat sa itong mga miyembro din na baptize. Wala itong naandan sa ano. Pag nabaptize ko siya, forward din kanya na mag-motion. Kinsa isugot. Grabe kinsa isugot. Nga akong dawaton, kining napulo o baptize. Dili na sila pagputana. Kinsay nalipay siguro, kinabaptize ng pulo. Kinsay palipay, palihog tindog. Sa pagdawat kanina sa itong fellowship, kining bagong baptize. Dili nga kinsay musugot, promote mo ito. Dapat kinsay malipay. Sa ato na pagkatang mura na itong standard. Member assimilation. Diba? Ongoing discipline integration. Kasi may tabu kung natin membro yung people na nabukas. Kung hindi na maatiman sa simbahan,
kung dili matiman sa pastor, mahimong chismis. Makaabot sa pikas nato nga neighbors, machismis dito. Makaabot sa pikas barangay, machismis dito. Wala abtig simana, guba na ang Mangagoy Southern Baptist Church. Dapat natin ongoing discipline integration. Natin mga pathways niya. Natay ko care requests, intake, and follow-up. May mga namatyan. May nagsakit sa ospital. Unya, kay pulo ka buong nagsakit. Ang namisita si pastora, dapat dilipod si pastora sa iyong bisita. Tabangan, pag sila sa mga pulo, sa mga dilipod baka. Diba? Aron na si pastor po, di matintal nga sa dato lang magpabisita. Nama na, di ba? Pili ko. Si pastor lang mabisita sa mga dato, sa pobre, ito na ito. Kamuntang bahat ito. Ay, tanong. Na dapat na ang mga request, intake, and follow-up. Attendance follow-up. Dapat partner sa atong pastoral care. Ganun wala si, may mga simbahan yung mga dagko, like CCF for example, Baptist Church in Green Hills, for example, nasa rin mga care groups. Na mo ang ilang care group, pag pumisita sa ilang mga membro ng sakit, sila na po. Si Pastor Sahay, hindi na makapisita, kaya sila ang membro, for example, mga 5,000 o napulo kalibo. Sobrang pumisita ni Pastor, magsakit na semana, 20 kabo. So dapat na system in place. At mga care group, cell group, matiwanan ng mga problema na ito about care and follow-up, and sometimes encourage attendance. Dapat na in place ang atong follow-up for pastoral conversations. Usahay, kalimutan na si Pastor Leo may bukas. Wala na yung issue si Pastor. Si Pastor lang, kahit piso niya anak. May mga dikon yung makatabang-tabang niya, makatabang istorya. You know, dili na ako nagkalimutan because when I was a pastor in Bloro, sa Masveria, ang mga membro dito sa Colorado Baptist Church, wala ka dikon, very caring sila pastor. Wala ko kibalo nga ilang mga asawa diya mga dikon, muli sa akong bukasan every Sunday. Matingalan na lang niya pagkalunis, maabot ako sa kasama bukas. Kaya di ay, wala ko kabalo pagkabot na so, wala ko kabalo nga nasa rin committee, mga grupo nga matiman sa ilang pastor. Siguro naapod na sa atong mga simbahan siguro. Sana all. Sana all daw. Sana all daw. So natay sistema sa pagkatiman sa mga membro, na po sistema sa pagkatiman sa mga pastor. Diba dapat? Pagkatiman sa mga benevolence nato, ng mga kapalaka, mga nagsakit ito, may kapatambal. Sa una, sa New Testament, ibaligyan nila ang mga yuta para ihatag sa mga members in need. Pero, wala naman tayo, wala naman magpaligid yung tao siguro, hindi natin man sa mga membro, wala no? Pero dapat ka na siya, part na sa atong mga member pathways, sa atong mga pamaaging matipan nato ang atong iglesia, atong mga membro, care pathways, discipleship training assignments and accountability. Dapat napag-training sa mga deacon, sa pagkakaroon ng pastor sa pagkabisita, sa pagkakaroon ng pastor sa mga pagatiman sa mga conflicts sa iglesia, for example. And so, those are components for us na natin ma-establish sa mga admin systems na nagpanalipod sa doktrina o mga tao po. Okay?
So, also, in administration, dapat natay church discipline and governance. Kung na ay problema. Okay. Ang governance nato sa iglesia dapat must be seen as a protection. Dili sino. In fact, kung imong tanawan ang gospel order discipline, at iba kini, kung may nagkasala, Matthew 18. Kung tama gid seryoso, katong membro sa Corinto nga nagdadulog sa iyang mother-in-law, Sino Pablo? Ito biyan sa ito tamas. I hope na nahimo sa Matthew 18 dapat. So, Matthew 18, so di siya. Kung di patuo, dalag usa ka witness. Kung di patuo, witness pa dua pa. Dua ka witness. Dili mo pala, dua ka witness. Kung di patuo, dalaha sa Church. congregation, dalaha sa assembly, ecclesia. Kung at that time, may baptism nato sa ecclesia lang. Diba? Kung di ka patuo, kung si Pablo, ito yan, sa yawa. Isipan hintil. Di patuo yun, ito yan. Ito yan sa yawa na. Lagi no? Pero kung patuo siya, then there should be gentle restoration. Galatians 6. And for 2 Corinthians 2, forgiveness and reaffirmation. Saya lang subo kay bisan sa atong mga pastors, sa atong mga pastor na hanay, na apoy mga tao, na apoy mga pastor na ito babadlong. Bilhin ka na, sabi, sulti, pero sa na, sulti mo na ako. So dapat, ang mga membro magtigong, ni Pablo, bring a witness, and dili patuod dayon hangtod madunggan ang other witness and restore him to fellowship. So, ang mga membro na ako'y katuod na matawag kay pastor na nakasala. Aron nga ma-confront sa sala o ma-restore siya sa ministry. Kung yung pastor, kanang murag sira kita din. Dili ka sa namo pastor pawalihon mga sa katuig. Murag maot dili na ko. Para sa simple na, diba? After that, the members move again. Atong i-restore si pastor sa iyang posisyon as a pastor nato nga atong kasaligan. I hope po na may hinabong ikaduhag katulog. Pag katulog na, ay nagtawag balik. Balik dito sa ano? Ako naman. Hindi sa inyo. But you know, dapat na siya. There should be gospel order of discipline. Matthew 18, confront and possible restoration. Kung di matuo, it's a puwera. Ang tawag na ito mga baptist, dili excommunicate, dili mataktulik mo. Ato ang tawag is withdraw fellowship. Kasama si pastor. Totoo, pastor, ma-withdraw ka sa mong fellowship sa mga dili, kinabahan sa mong fellowship. Sa Rome is excommunicate. Sa mga baptist, to withdraw fellowship. Dili ka kinabahan fellowship. Kung patuo siya din gentle restoration, then forgiveness na fellowship. Pero dapat na hanay na sa atong mga documentation. Aron nga, ang atong iglesia will stand by the gospel truthfully. Dili pwede nga natin mga membro nga nagkapakasala, nga dili nato padlungon. Kaya mga nag-immoral diha, atong ginani-address. Kaya mga panhubog diha, atong ginani membership care. Mga sugarol, kanang adik sa sugal, atong po ng membership care. Kaya mga balag diha po, membership care diha po na ito, nana sa atong institusyon, sa
sa atong bayan dapat. Because we ought to be responsible. And governance, administration is not silot. It is protection for you and the church. Is Pablo, kaya itong membro niya dito nga ayaw naging dulog sa inyong ugangan nga babae. Kung pati mo hawa, hindi turn him over to Satan. Because we want a testimony to be pure, so that ultimate goal, so that our proclamation of the gospel will not be hindered. Dili, way magbabag sa atong pag-preach si gospel kung atong giatiman kini mga butanga. Pag dili kani matiman, katawaan na ta sa atong mga neighbors. Dawat-dawat ko, magyapon ko na po. May pa, magpadalan ko. Kaya naman, usa na yung buhat sa tuliwan. Tama? Kaya ilang mga tuliwan ko lang. Tapos may mga activity na marapong baptist ang inahang pag-ibo. Anyway, kung naay sala o conflict, ang administration dapat maghimo og pathways nga nag-uyon sa kamatuoran o kaluoy, mercy and truth. Ang disiplina dili silot sa emosyon, ang tumong mao ang restoration of protection. And of course, the ultimate goal is so that our proclamation of the gospel will not be hindered. So, ato ginatulong dapat yan. In fact, ang governance dapat muhubad kung saan pagsugod sa confrontation. Dapat mag-training dapat kung saan pag-resolve sa conflict. Kung saan ang escalation o kinsa ang i-appeal. Kung saan pagpasaka sa church council, for example, kung di masulban ni pastor. Kung saan magkaroon sa i-restrict ang roles temporary para sa safety. Ay, nasa ko sa bahadri kay wala pa na kung man ang istorya. Wala ikaw. Isumpa pa niya ang ilang kobang tipon. Saan ba ito? Pagkasimba, hingin ko, simba niya po siya. Unya, problema kay mag-serve sila o tinang Lord Supper. Kung isa, nag-aanat ko sa predicate, pero hindi mo ito ba? Maganda ng glove ang pastor. Ha? Maganda mo glove. Lagi? O dapat nakabutan na sa atong admin record, sa atong admin documentation. Kano sa pag-handle sa evidence of claims. Kung saan pagmila sa repentance. Muna na sa, dito sa may church, bagay sa una, sa Calvary Baptist Church. Nangyayong dito, pinag di ko siya, wala may kabalo nila, di nga duha niya ang asawa. Lahi ang asawa ko ng week, next week, lahi ang asawa. So, gintuan sa among pastor, si Dr. Tyler. Brother Kino, we heard that you are not living right with God. Oh, yes. And we want you to come to repentance. You also come. Pagkalimay ko balik yapon siya. Nagyapon siya dito. Kunya, ang maot yung kay pagka next Sunday, dalang nila ang duha niya asawa. Pati ba yun yun? So nag-meeting ang council. Sige ba doon? Hindi mo yun. Mga usa ka bulan yun na process na mo. Di maging madala. Di maging maginurso. Giduha na ginunog. Katong asawa ni mo, ipakasta lang kung ayaw na kaya siyempre, nakakalipan. So, nag-meeting me, ang pinakasakit na council meeting ako na tinanis das, nag-decide ang Calvary Baptist Church nga ang ngalan ni Aquino tanggal sa membership list o ibutang sa bisita ng listahan. Bisita na lang siya. Di na membro ng listahan.
So may mga tanang na dili Baptist. Well, hindi na sa member namin. Doon na siya nakalista sa visitors list. Wala na siya doon sa membership list. Why po siya tayo na ako? So may paagi na atong i-reveal, pwede nga katawaan ta, the gospel proclamation will be hindered kung hindi na i-address natin. Wala may mga simbahan nga, di mo tubo. Hangtod na ang pamilya lang sa pastor ang magsimba. Kaya wala akong katiman, katong nag-impis ng mga membro, katong mga palahubog, katong mga paghiha, wala akong katiman. So, the gospel cannot progress. Pastor, may Facebook na, sakpan ko na sa Bagyo. Ha? Wala dili nila. Need pa ni i-upload. Kana kung Data privacy kasi ito na yung... kana kung okay ka, i-upload ko ni. I'm just kidding. Dili ni i-upload. O saan pagpatuman sa pag-communicate sa restoration. So, di na magpapala siya. Later on, sa maybe sometime, mabalik na po dito, saan pag-process anak. Kini, we just talking about principles. And so, kailangan usap ang klaro nga kalainan sa grievance nga may paminawon, claim nga angay imbestigahon, rumor nga angay i-direct dito sa judicial process. Dapat na siya. Okay? Ang key point sa topic is this. Discipline, hand-eye, o intentional. Dili na pagsamba-tsamba lang, dili na kung anak kami sa dato, anak mayor, sabi na, anak sa mayor na. Pero kung di lang, anak sa mayor, anak na libre kay captain, sige, ato lang sa pinahon. Siya na ako. Bakang kay captain na ba? Disclaimer. Okay. Restoration ng naglakip o forgiveness kung tinuod ang repentance. Balik yun siya. That's why, kasi garang, we give 1 year for spiritual retreat niya. Aron nga, nasa panahon sa pag-renew sa ayang connection sa Ginoo. Okay? Namin dili disiplina nga pastor duha, wa naman mo balik pastor. Sa Ang ganun isa 1 year, ang isa 6 months. David, Karon nag 6 years na, wala gyud mo balik. okay na lang. Ang proseso nagpanalikod sa offended mag-accused. Pastor, tapos na wala pa. Wala pa? Wala pa. Okay. Okay. So, muna siya, kaya ato patapsing lang sa ni, kasunod, magbalik ka diri, niya, maghimo kasi magtalian eh. Ano daw, nabulong ka daw ko. Yung helicopter ron magkakapagkuha nito. Helicopter lang po, kuhanin ko. Nawa, helicopter ani. Now, Section 6 na ito, Finances and Facilities, Stewardship with Accountability. Timan A, ang Church Administration dapat mo-appeal sa matinag-anon na stewardship sa resources. Okay. Number 1, klaro na budget process. Number 2, financial records. Number 3, may mga resibo o wala. OR, documentation. Then, isa nag-approve, kana ba nga amount, i-approve lang sa treasurer, kana ba nga amount, i-approve lang sa pastor, kana ba nga amount, i-approve sa Judge Council, o kana ba nga amount, i-approve sa buong congregation, dapat ang butang at iha. Kung mga 50 pesos na, balat kasi na. Kung mga sa libo na, dapat may pagkasan si Pastor Gilana. Okay. Kung mga 5,000 na, dapat approve sa council. Kung 10,000 na, kaya hulang hospital, dapat kung mahimo, may paagigod na aprobahan sa tibok na congregation. Aron mo walay katulad si hatag, dili mo design ka di na maghatag kay wala man nagamit sa gusto na pamaagi. So ganun dapat. Klaro ang budget process, financial controls, documentation, resibo, approval processes, and regular reporting. Dapat kada bulan mag-record ng treasurer na ito. Nabuhat na ito, ano? Hindi mo na. Okay. Quarter mi dire. Okay. Quarter in the report? Oh. Yang among pag more than 5,000, dahil naman sa congregation pero kung di kaabot sa council ra. Dapat may nata, dapat mga nata na i-build ka para sa ang Southern Baptist churches dapat magtinguha o
o integrity nga above reproach. Why ikabaglo sa may kasawa. So, panahon sa maunang pangutana, written budget process and timeline, o dapat naman na siya, approved salaries and spending thresholds, kasi po approved, kasi mag-decide, kinsa mag-sign sa resibo, regular financial reporting, documentation and restricted gifts, facilities, scheduling, and liability awareness. Ang among simbahan sa Davao, na aming standing motion nga kung bakanti man lang magamit sa among barangay ang among simbahan. Dako man times 2 man dako times 3 hapit. So kung may didiri ang mga barangay, dito sila sa among simbahan kay barangay hall. Pikas naman simbahan ng barangay hall. So manangin ang among barangay captain nga magamit sa among worship hall. So namin ang standing procedure process agreement. So, muna siya, facility scheduling, okay lang ba sa tanang mitro na magnatigong ang association din na walay bayad ang pang-record? Dapat sabot na. Okay lang ba din magtigong din kada bulan ang baptisme? Walay bayad na. Sabot-sabot ko na. Para walay contact. Next, conflict grievances and rumor prevention through process. Now, ato ba ang conflict as governor test. Number 1, we talk about James 3. Conflict, applicant tanaw na may kaalam, wisdom, restraint, and peace. And ayun na react. Tanaw ko. In fact, yung pa ni Michael Hare, conflict is not something that you ask kung maabot. Conflict is the thing that you should ask. Kung si bahatan ako, pag may conflict, maabot pa yun ang conflict. Sino bahatan? But then si James Raymond, wisdom, restraint, and peace. 1 Corinthians 4:14, order dapat. Dapat may order. Ang sa ganyan, buhaton kung ay membro na mag-speak in tongues sa ilaha. Itas ito. Kung nakay-give tongue speaking, ito niya, yung Pablo, ayaw mo kayo kaguli ang liha. Kung ayaw nyo liha mag-tongue speaking, is dapat isa o duha lang at duha o lang. Tapos, dapat hindi magsabay. One after the other. And then, kung dapat may interpreter. Kung may interpreter, uli. Dito ko mag-speak sa inyo. Kita ng mga Baptist, tungkol na dili ka gusto na mahimo ng issue o mahimo ng gumilang, dili ka wala ka nag-uphold ng doctrine because dili ka na makapanangit. So, okay ba? Hindi na lang kapag-piro ko. Dito lang ka-speak in sa inyo kung nakita speaking. Kaya sa iglesia, daghan na mas takbo dito, daghan dito mga question, bubog pa dito. So, kanaon, maghimo ang simbahan ng isang agreement. Alam ko sa kumato, ibang speaking kami ang mga grado, na ibuhat din magitan sa charismatic, kung speaking kayo sa ibahan na ito. So, mag-meeting na mag-aari. Kanya mag-design sa process. Wisdom, restraint, peace, order. Kung di kayo matuo, di kayo masulba, then escalation template. At tuwi, dalang witness, di mo tuo, halang sa assembly. So kana sila muna siya mga governance tip. Now, di ba na kini? Ang conflict kasagaran motubo tungod sa duha ka butang. Dili inampingan nga pagsulti o walay klarong proseso. Ang administration dapat maghimo og pathway nga ang grievances madala sa respeto, maatubang sa patas nga paagi o ma-documentation. Ang conflict kasagaran motubo tungod sa duha ka butang. Dili inampingan nga pagsulti o walay klarong proseso sa pag-address. Ang administration dapat maghimo og pathway, mga pamaagi, nga ang grievance madala sa respeto, maatubang sa patas nga paagi, o ma-documentation. So,
ang leadership dapat maghatag og klaro nga first step, maghubad sa escalation process steps. Human di masulbad diri, kinsa mo deal ani. Human diri, kinsa mo deal ani. Okay? Manalipod sa confidentiality nga angay. Maglikay sa sekreto nga nagpanalipod sa kadaot. Dili nato protektahan ang kadaot. Kung klaro ang proseso, ang mga tao muhulong sa pagpangita o kakampi, panahon sa gubot o musugod sa paggamit sa legal steps. Kung klaro ang proseso, para sa atong admin sa atong church. Pero lagi, ato pa rin, bili magdulihin mo sa usalang oras na ito. Dapat napat tayo sa oras, napat tayo sa kadlaw pa rin pagbuhat kami. Kamu dili sama sa seminaryo sa semestro sa inyo ng oras, mas brand kayo ba? Okay. Mura these things din na ako i-tarawan. It can be part of our system tarawan. Unsa inyo hamog namin mga pangutanan? Basig pili klaro ang pagsulti ba? Namin question? Napatay 30 minutes ba? Okay. Attorney? Akong pangutana, Dok. Tara. So, naman ko na sugatan nga isa ka Southern Baptist Congregation nga murag nailang pastor nga murag gikan o Bible Baptist. Din murag ang ilang nabatasan dito ang pastor ang murag siya tanan kaya mag-decide unsay direction sa church, unsay asa gamiton ang panudlanan o kwarta sa church. Murag ang akong pangutana, Pastor, kung kita naatahan na nga klase sa church nga nakadawat ang inana nga klase sa idea sa pastor, okay lang ba or kinahanglan yun na ito i-correct? Atong gusto niya not that specific o dapat atong bawal niya sa iba and tell him as Southern Baptist we do not operate that way. Pastor mo niya mo. Kung di ka sugot pastor, ngita biglayin pastor. Apakalan yun. Kung dapat naka-invade na sa atong admin procedures na to. Ha? Ang dapat sa atong practice as SP ang tawag kaniya ang tibok simbahan gyud si pastor ng process gitabangan sa mga council members hangtod nila himog sila tabon sa dito pero dapat